Okay, good afternoon. Hindi tunggal may sa. Lalapit ako kasi ang layo niyo. Okay, madalang ti ako iti na ito yung malum. It's it's our privilege nga share kada kayo iti sa Samya ko Diyos. And our annual topic this year is spiritual detoxification. But under yung ating spiritual detoxification, meron po tayong mga monthly na monthly theme pa. Like nung last month, maalala nyo pa? Si Brother Reggie yung nag-share. Detoxification sa ano? You still remember yung mga bad influence, tama? Bad companies, corrupt, good character. Hello. Okay. Sige. So ngayong araw naman, ngayong hapon, it's about naman sa detoxification sa ating sa social media. Andyan din yung online games at saka technology. Lahat po dito may social media, right? Ilan yung account natin sa social media? Meron tayong Facebook, ano pa? Instagram, TikTok. Oh, may Twitter. Social naman ako ngayon. Threads. Ano yun? Yun lang alam ko, Instagram, Facebook, Instagram, TikTok, at saka YouTube. May mga iba pa pala ng mga platforms dito, no? Hindi ko na alam yung iba. Pero yun yung mga familiar. Actually, lahat po tayo meron Facebook. Siguro karamihan sa inyo yung generations mo yung TikTok, ano? So, social media is like Facebook, and then next is online games. Sino mahilig dito mag-online games? Ako kasi hindi ako makon sa mga social online games dyan. Ang alam ko lang pero hindi ko nilalaro. ML. Sino may ML account dito? Parang ayaw nyo umamin. Meron ba sa inyo? Meron? Umamin na kayo. 1, 2, 3, 4, 5. Meron pa bang iba? Online ba ang Roblox? Sino may Roblox dito? Pag nanonood ako ng naglalaro ng Roblox, parang hindi ko na-i-enjoy. Pero syempre sa mga kung hindi mo na-i-enjoy nyo, parang nagumagawa ng mga buildings ba yun? Ha? Kawan? Ay, Minecraft pala yun, Minecraft. Ha? Ay, yun yung kwan pala. Ang Roblox, ang Roblox pala. Wala. Barila at ayun. Meron pa yung mga parang siyang story na kwento na laro. Yung may baril-baril din. Basta alam niyo yung mga yun. At yun yung mga bagay na kailangan natin na i-detoxify. In our spiritual, nakakakuan ba yun? Nakakasira ba ng spiritual life yun? Sa tingin nyo? Malaki bang impact ng negative impact sa ating paglago bilang isang mananampalataya? Hello, nasa niyo ha? Okay na, anong gawin natin? Isa pa is technology. Like, siguro lahat naman tayo may cellphone, may laptop, siguro meron sa inyo may laptop. And siguro itong ba natin, focus natin is more on yung social media natin and then yung technology. Kasi ang technology din, minsan, nakakasira din yun. Kasi technology and social media, parang mag-isa lang naman siya. Kumbaga, yung social media, nandun na sa technology like cellphone. Dyan naman tayo nakaka-relate lahat ng mga young people. Okay? So, before we continue on, let's pray.
Lord God, we would like to praise and thank you for this time that we could ponder upon your word and help us, Lord God, to build our relationship with you not on social media platforms help us, Lord God, to not to be swayed or madistract po, Panginoon, sa social media and technology. O Lord, help us to balance, Lord, in our spiritual and our daily life, in our daily lives as well. We thank you so much. Itinay nga yung mga oras and we commit everything to you. In Jesus' name we pray. Amen. Number one nga, let's say, ang kompetensya, iti young people that is, social media. Tama? And hindi lang yung entertainment. Right? Entertainment, for example, saan gusto ng mga young people puntahan? Fellowship? Halimbawa, nagkasabay yung fellowship at sa concert ni Mambu. Saan kayo pupunta? Diba? Or concert ng artista. Alam mo, pupunta lang once in a lifetime naman lang pupunta yung mga artista. Doon tayo pupunta. Minsan nag-board yung mga young people sa mga ganitong gawain. Hindi ko alam kung meron sa inyo natilan pumunta rito. Boring kasi pag mag-fellowship ay boring eh. May mga gano'n na young people nag-board sa fellowship. Mas gusto pa nilang magstay sa bahay, nagugulong, nagsi-cellphone. Tingnan niyo yan, pag you will isolate yourself from the fellowship, diyan pumapasok ang kaaway. Mag-isa ka lang sa kwarto mo, Satan will take advantage of that. Lalo na ngayon, one click away. Andyan na. Actually, lahat ng mga ito, talakay natin, if we will not take action kung paano natin ma-balance yung mga technology, social media, pwedeng magiging addictions natin. Naalala niyo yung mga maybe last year yung ba natin about addictions? Hindi naman may nagmumukhang addict, pero yun yung mga nakikita natin, addictions. Magiging addiction na natin ito kung hindi natin na-addressan ng maayos. Now, we will turn this into positive way para naman hindi ibig sabihin ba, Pastor, tanggalin ko na aking social media account, mga ganyan-ganyan. So, paano natin? Kasi, itong mga social media account natin, it's like money. Or let's say, ano ba? Itong kasi mga ito is, anong tawag ito? Neutral. Ibig sabihin, pwedeng magamit sa kasamaan or sa kabutihan. Diba? We can use this into, magiging pa natin platform din to share the gospel. Now, how to glorify God through social media and magnify Him using technology. So medyo nagkasabay ito, pero let us see kung paano natin din po ito. Can somebody read Mark 16:15? Di ba nagrupo kayo? Kaya pala walang nakatira on my left and right. Mark 16:15. Tignan nyo. Sino ang mas mabilis? Yung book or sa cellphone? Mamaya makikita din natin yan. Huwag nyo sabihin, Pastor naman. Sige, gamitin nyo. Ganda naman yan. Basta magpasahin nyo. Basahin nyo. Mark 16:15. Can somebody on this group? Kinganan para akan tayo entero alubong at kasabayo ng Evangelyo di amin ang rason. Wow. Pag-uwi amin alubong. Amin na pagsumayo. Alright. Paano natin ma-magnify ang Panginoon through social media and technology? Okay? Now, let us use itong ginawa ko nito. Una is used to share or spread the words of God. Yung mga ganyan. Di ba we are commanded to spread the gospel? Hindi naman tayo makapunta sa ibang lugar, pero using our social media, you can reach people
sa mga ibang lugar. Meron nga sa sa Facebook, makikita mo doon kung sino yung mga bumibisita sa profile mo. Nakita niyo yun? Doon sa dashboard. Sino yung, anong age yung bumibisita sa profile mo. Nandun yung lahat. If you will see, oh, may nanonood pala sa Africa. Meron pala sa Canada. Yung sa akin, nakita mo may nanonood din pala sa Israel. Or dito naman sa local, meron din dito. May Baguio, may Benguet, Bukod, di ba? Itogon. Nakita niyo yun? Pamilya kayo doon sa sino may mga content creators dito. Makikita mo doon. Kasi para malaman mo kung paano mo sila ma-reach. Sa din YouTube, sino ba yung mga nanonood doon? Sino ba yung mga nag-react? Nakikita mo doon, ito pala ang gusto nila. Makikita mo din yung yung niche mo. So yung niche natin, yung words of God. Ibig sabihin kung ano yung ipopost natin doon, yun lang at yun lang, wala nang iba. May mga ganun na strategy pala sa social media, no? Para tayo nag-discuss kung paano din kayo maging content creator. Pero ang ganda naman, content creator, ang content natin, the words of God. Diba? Kaya pag makikita mo, papapansin nyo yung mga vloggers, kung ano yung mga ipopost nila, yun lang at yun lang, wala nang iba. So sa atin, we can use it, yung social media, to spread the words of God. Huwag kayong mag-alala. Kahit kunti lang yung mga nag-live, nanonood sa inyo, especially, lalo na pagkuhan kasi, di ba sabi ko kanina, entertainment. Mas gusto ng mga viewers yung mga nakakatawa. Kaysa yung mga magpasa ka ng video. Wala. Scroll lang kayo ng screen. Huwag mong mag-alala. Meron at ang makakabasa niyo. Use it to spread the words of God. Kaya, tingnan niyo yung mga social media niyo. Tingnan mo ano yung wall mo. Nakalagay sa walls mo. Is it yung mga makalaki? Di ba? Makalaki na mga content. Ano yung mga sinashare natin? We can turn it into positive way. So, pag-share ng gospel. Sino nakatry na? Nakatry na ba kayo nag-share ng verse sa iyong social media account? Ha? Anong napansin niyo doon? Kunti lang ang nanonood, pero pag yung nakakatawa, grabe. Mga gusto, kaya yung mga na yun, pinapanood nyo, pinafollow ninyo. Diba? Kasi nga, mas gusto ng mga tao ngayon, entertainment. Sino ba naman ang hindi gusto yung ma-entertain, di ba? Kaya yun ang ba natin. So, Mark 16:15, let us use the social media to spread the words of God. Now, may pangalawa, use it to magnify Jesus. Okay? To magnify Jesus. Naalala ko tuloy yung sinabi niya, John the Baptizer, the Baptist. Ang sabi niya, he must increase, I must decrease. Lahat ng ipopost natin doon, hopefully, pray na Panginoon pa rin ang mapupuli or we magnify Christ through our social media. Doon ba sa TikTok nyo? Try ko lang bisitahin yung mga TikToks ninyo, kaya mga laman. Baka sumasayaw lang naman. Wala na lang ang dyan, 360 wala. Baka yung iba kasi yung akala niyo sa TikTok, iba eh. Kaya mahirap i-search. Mamaya check ng mga leaders din yan. Lalo na pag nakita ni Pastor, kaya yung mga nandoon. Sumasayaw. Baka may mga bibiling pa na ko dyan, mga damit ninyo, tignan nyo. Diba? Yun yung mga kailangan natin na tanggalin. Okay? Palitan natin, no? Let us change it. 1 Corinthians 10:31. Can somebody read it again? Dito naman sa ano to?
1 Corinthians 10:31. Whether you eat or drink, right dito. Do all for the glory of God. Umiinom ka ng tubig or juice, kape, hindi ko pa na. Ayaw ba kasi, pray naman namin, ano bang ininom nyo? Hard drinks. Do it all for the glory of God. Ito yung gagamitin natin to magnify, to glorify the Lord. Kaya minsan, lalo na ngayon, mahirap na ngayon mag-post ka ng word, no? Especially sa mainit na ngayon ng mga politiko. Nag-umuboto na ba kayo? Diba? Mahirap na ngayon. Kaya, alam niyo ang magandang i-share natin. The words of God, sabi natin doon, may nangako sa atin. He will fulfill it. Pwede yung mga tao, mangako sa atin, pero hindi nila magawa. Makalimutan pa nila. Pero yung pangako ng Panginoon Yesu Cristo, tuto pa rin. Sabi niya sa John 14, chapter 1, 2, verse 1, 14, verse 1 to 6. I will come again and receive you to myself. That's where I am. I will go and prepare a place for you. That's a promise. If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. Babalik ako at tutunin ko rin. Yan yung promise ng Panginoon na hindi niya, tutuparin niya at tutuparin niya. So lahat po lang pwede natin gawin sa our social media. We can use it for the glory of God. To magnify the Lord or to magnify Jesus Christ. And of course, pangatlo is to glorify naman. Magnify, ibig sabihin ng magnify, word, alam niyo naman yan. Magnifying glass, di ba? Sino bang nalilip? Pag may mali, minamagnify natin yung maliliit na bagay. O yung ibig sabihin ng magnify. At ang mag-magnify natin dito is si Jesus Christ. Ngayon naman is to glorify the Lord. Di ba? To glorify the Lord. Alam niyo ang mga social media ngayon, sino ba yung mga pinafollow natin na gusto natin panoorin? Minsan yung mga, iba yung mga vloggers na pagkatapos ng ilang taon, naghiwalay din. Mga ganun, pag-asawa, naghiwalay. Parang alam nyo, ang hirap na paano, halimbawa tayo, sino ba yung mga pinafollow natin sa ating social media? So, kung hindi nakaka-magnify, nakaka-glorify sa Panginoon, cut it off. I-unfollow nyo sila. Di ba? May mga pastors tayong mga vloggers na rin, di ba? Resort pilgrims. Meron din tayo. Pero hindi ko basta. Just follow kung ano man yung mga pagkakas. Pag mamili kayo, may nakita akong isang vlogger na maganda rin yung nila. Maganda na platform din. Ang ginagawa nila, naglalaro sila ng basketball, but there is one goal na kanya nila sinishare, the words of God. Kung kilala mo si Coach Mav, di ba? Nakita mo yun? At saka meron pa yung isa. Kung alam niyo si Tete Lestay, maganda rin yun. Tete Lestay. Ano yung ibig sabihin ng Tete Lestay? It is finished. Ang ganda rin yung mga content niya. Wala pa naman ako nakita ng pagsasabi. But tignan natin, nakaka-glorify ba sa Panginoon yung mga pinafollow natin? Or how about us? Nag-glorify ba ang Panginoon sa mga pinapost natin? So, of course, dyan pa rin sa 1 Corinthians 10:31, ano man ang gawin natin, do it all for the glory of God. Actually, dati, noong 2009, I think 2009 or 2008, na-create ang Facebook. Dati, before ng Facebook, sino mga kawas ko dito? Alam nyo? Dati, before Facebook, Friendster, naalala ko pa yun. Pumasok naman ang Facebook. Ang Facebook naman, sabi niya, maganda daw ang Facebook. Ang una naman ako noon, may laro doon eh. Alam niyo yan? Parang wala na ngayon yun eh. Farmville. Grabe na nakakatawa. Pero ngayon, alam mo nyo, marami na ngayon
lang. Baka may mga application pa kayo dyan na mga ano to, dating apps. Tingnan nyo. May alam pa akong nakita ko pa sa isang buwan. Sana huwag kayong pumasok doon. Maraming mga ngayon yung mga application na kung saan doon nagiging pumapasok din yung mga matatanda pero akala mo bata, hindi pala. Ilalagay nila, yung fake accounts, ilalagay nila 14 years old lang ako. Hindi ko lang kung na-encounter nyo ito. Ayaw ko sanang sabihin, ayaw kong sasabihin baka kasi mag-search kayo Kasi pumasok ako doon, knowing each other, parang maalaman kung sino yung mga may account dito na nandito, malapit lang sa within your area. Yun pala, iba. Pag pumasok ka doon, lalo na pag babae ka, kung pag-piestan ka ng mga mga pedophile. So, tingnan nyo, i-check natin, lalo na kami, kaya kailangan din namin, as a young pastor, youth pastor, kailangan din namin i-check kung ano yung mga, kumbaga, kasi pag hindi na-check ng mga tatay, nanay nila, ano kaya yung mga nandun sa mga minsan, ng mga katsak pala na yun no? So, let us remind ourselves na lahat ng gagawin natin, let us glorify or magnify the Lord Jesus Christ. Now, isa pa, pang-apat, ito, sa Mark 16:15, na-convert natin yan, but Matthew 5:14 and 2:16. Matthew 5:14 to 16. Matthew 5:14 to 16. Can somebody read it? Parang maganda yung iluhan dito. Sige nga. Matthew 5:14 to 16. Na kayo isilaw, ilubong, siyudad, nabangon, kinabaw, iguro, at saan kayo mo. Kastamot na awang itaw, ang magsindig, ipagsilawan, sa nagkari, isiro, ginaysa, paskil, nung inkari ng hindi, ginayarta, pagsilawan, pagkadawag, para itong lumensa, na dati iba ito. Siguro si Sais, nana, paglanyakin nyo, nagsila yun, imatang, nagkitagtao, itiwagas, ang magkitadala, itinasayaan, inaramit yun, pagdayawin na yung Diyos Ama, mga sa nilanda. Wow. Talagang kabisa rin yung iluhan, no? It's about light. We are the light of this world. Paano tayo maging ilaw through social media? Meron pa sa inyo ang nakapag-share to online, sharing the Word of God, the Gospel? Naka-chat na, do you know Christ as your Lord and Savior, mga gano'n. Nag-share na ng Gospel. Meron ba sa inyo? Isa, dalawa, tatlo. Meron ba sa inyo? Itong makikita natin dito is, let us use it to reach out more souls of the Lord. Kung hindi nyo pa nagawa, why not try to check your friend lists? May mga friend list kayo dyan na alam mo nga kaklase mo dati na hindi pa sila ligtas. Pwede mo bang i-chat yan siya? Kumustahin ganito ganyan. At ma-share ng gospel. Kahit magkalayo po tayo, magkalayo kayo, you can share the gospel through messenger, di ba? Ang ganda kaya ng social media. Pwede natin gamitin yan to spread the gospel. Do you remember? Nasabi ng Panginoon, go and make disciples. Lalo na nung gamit ng social media, no? Nung pandemic, marami sa atin nanood online. Yung ginawa ng church natin, dati is nag-online tayo, tapos pinapanood doon sa ibang lugar. So sa mga bahay ninyo. Maganda rin ito. Gamitin natin to reach more souls for the Lord. Ito yung maganda na ipalit natin. Kung ikaw man ay nulong sa pagkaalim ng paglaro online. Di ba pag online kasi, ito ang problema sa bahay pag online yan na games. Sabi ng nanay mo, anak, bili ka nga ng kasi kung gawin yung online games mo. Hindi mo pwede iwanan yung tama. Kaya sabi, mamaya pa. Kaya galit ng nanay natin. Yan yung isang
hindi magandang effect ng online games. At why not replace it to spread the gospel? Okay ba yun? Hello? Oh, sige, tingnan natin after ng fellowship, i-apply nyo na yan. Mag-share kayo ng mga verses na na-mention natin dito. Let us influence yung mga friends natin, hindi yung friends natin sa Facebook na ungodly naman yung mga pinopost. Tayo yung na-influence. Why not kaya i-encourage ko kayo as Christians dito sa mundo ito or dito sa community na ito or sa community sa inyo mga churches? Why not tayo yung mag-influence ng social media? Para kahit puno-puno yan ng mga verses. Panglima is, of course, James 5:19 to 20. Ito naman. James 5:19 to 20. Okay, done? Sige nga. Akapsat mo ni may awat sa silang para kayo manipod mo. Namituro isunay may sa tao ng sukli. Mamuhat na kuman at sa sinuman na mangidalan dito ng baso na kumanaw. Manipod ililigo, inidalan na at masalakan ko ikarawana. Manipod ilipatay, halubanan ko ini abaso. Alright, dyan word niya ko na na-absubli. May mga kakilala kayo ng mga young people, hindi na nag-attend ng church. Meron pa ba? Meron ba? Why not use it to encourage yung mga nag-backslide? Yung mga lumayo sa Panginoon. Minsan kasi tayo yung pagwala kasi sa bahay, hindi nag-church. Pag nandyan sa next Sunday, sinasabi natin na, uy, buti buhay ka pa. Alam hindi yung maganda na encouragement, hindi yung nakaka-encourage. Alam ko patay ka na, mga ganon. Buti buhay ka pa. Why not say, praise the Lord, andito ka, tuloy ka. So use it to encourage yung mga broken-hearted, di ba? Yung mga nag-backslide, hindi na nag-church, hindi na pumapasok sa simbahan. It's good na meron tayong technology or our accounts, yung mga social media to connect with them. Diba? Kaya minsan pag natatapos yung fellowship, nag-chat ako sa, may group chat diba kayo sa mga young people ninyo? Meron? O meron. Pag natapos ang fellowship, chat ko sila. Pag nakarating kayo sa bahay, please inform us. Diba? Please inform us kung nakarating na kayo. Nung nag-start na yung GC na yan, group chat, yun pa rin ang ginagawa ko. Nakarating ka na ba? Kumusta? May problema ka ba? Diba? May problema ba? Or bakit wala ka pala ng ganito, ganyan? Diba? Hindi yung, bakit wala ka nung Sunday? Nag-backslide ka na yata. Diba? Hindi maganda. So, anyway, let us check our conversations kung nakaka-glorify mag-glorify mag-Panginoon. So, you encourage yung mga na-dismaya. Tanungin natin, magtanong tayo. Minsan kasi kapag may problema sa mga young people na ngayon, usually nag-leave yan. Alam mo na, bakit kaya siya nag-leave? Left the group. Okay lang sana kung yung mga group chat ng mga bata, no? Kapag nag-asawa na daw, left the group na daw yung mga sa group chat ng mga bata. Pero yung group chat natin sa halata. Diba? May mga pandit sa group chat natin, doon mga sinners yan. Alam niyo yung sinners? Alam niyo? Ha? Ano yun? Ano yung spirit? Yung sin lang, sin. Tinitignan lang nila yung mensahe, hindi sila nag-conversation. Pero huwag kayong mag-alala. Just keep on sharing, keep on encouraging yung mga young people natin. Ano yung kasamahan ninyo?
May mga young people sila, nag-aaway pala sila, hindi namin alam. Ano kaya hindi sila walang imig dito isa, wala may aligan sila. But you know, let us use it. Yung parang, use your, kung hindi nyo kaya sabihin personal, i-chat nyo na lang. Pero mas maganda pa rin pag-usap yun. But, isa pa na makita natin dito ay hindi lang yun. No? Sa technology naman, hindi ba malaki ang itong technology natin kagamit-gamit. No? So, paano yun? Kasi sabi natin, detoxification eh. Ibig sabihin ba, huwag na tayo ng cellphone. Let us use it. Di ba ginagamit natin yan para mas mabilis natin makita yung mga verses. Kaya nga kanina, mas mabilis na lang naman, mapindot mo na lang. At saka, ito, it is easier to open our Bible and share the truth. Ito rin ang maganda sa technology. Actually, ito, tingnan nyo ito. Wala ito dati. Ano tawag dyan? PowerPoint or projector. Kanina nag-share din ako sa isang church. Hindi nyo siguro naubutan, di ko lang sa mga kabats ko dito. Naubutan iba yung film na, pag nanonood ka, igagano manual ng tao. Mga kasi ibang mga generation na ito. Early 90s yun eh. After that, nagkaroon ng VHS. Alam niyo yung VHS? Diba? Kapag may ballpen, gano'n mo na lang, i-rewind mo. Gano'n. Nabutan niyo yung VHS. Nung tambak na lang sa bahay, hindi nyo na alam. After ng VHS, nagkaroon ng CD. CD. Next is DVD. Next is USB. And then ngayon, dahil na sa internet, Netflix na lang. Social ano. Pero, ganyan kung paano ang bilis ng technology na mag-change. Yung cellphone ninyo, yung cellphone natin, naabutan nyo ba yung Alcatel, yung may sumay na cellphone? Alala ko yun, pag walang signal yun, nag-blink ng red. Pero pag may signal, green. Diba? After ng mga yun, nagkaroon ng Nokia 3310. Diba? Meron din Samsung noon, iPad. Ang bilis ng transition ng technology natin. Pero karamihan sa mga churches noon, mga pastors noon, ayaw nilang gumamit ng mga gano'n. Ayaw nila ng tablet. Yung tablet, hindi yan Bible. Maraming mga gano'n, ano? Pero iba-iba pa naman yan. Ginagamit na natin sa may Biblia dyan. Maraming mga nangyari, no? Parang ayaw nilang ngayon. At least may isang pastor na realize niya na, pwede ba lang gamitin? Ngayon sila natuloy ng number 1, nag-Facebook din. Kahit mag-selfie pa, may dalawa pa, ganun silang mag-selfie. It is easier for us to open our Bible. At andyan na lahat yung version, yung di mo, nakita ko ba yung Ilocano version eh. Sa isang ganito, English lang ito. Pero pag samayin ko pa yung may Tagalog, may diglot naman eh. Yung dalawang version sa isang Biblia. Pero sa cellphone natin, kahit ilang version, pwede mo i-download dyan eh. Take advantage. Alam niyo ang nag-advantage ng technology natin? Makamundo. Yeah. Makamundo. Okay, so next is, sabi natin kanina, use it for Bible study. Pwede rin yan. Kung wala kang, sabi kong Bible study, kung paano mag-study ng yung parang pupunta sa Bible study kayo. Paano ka mag-study ng Biblia mo? Ang dali na lang dyan, di ba? Yung library mo na pinupuntahan mo sa BSU, pwede ka na mag-library sa cellphone mo using technology, right? Search mo lang dyan kung ano yung gusto mo. Words. Andyan na. Take advantage of it. Ngayon, meron na accumulate na apps. Ano yun?
chat. Oh, ang bilis na ngayon. Kung may gusto kang i-search dyan, i-search mo dyan. Di ba? So, pwede mo gamitin to learn more about the Word of God. Kung meron kang library, maganda pa rin. Pina-pray for mo. And then, use it to beautify the social media. Tingnan nyo ito, di ba? Ang ganda-ganda naman, mayroon tayong social media natin, mga social media sa paninyo. Kung meron kayong ID dyan, I think si Brother Reggie, gamitin ninyo sa churches ninyo. Itap nyo sila. No? Itap nyo sila para matulungan din kayo, especially sa mga na hindi na marunong gumawa ng PowerPoint. Ngayon, meron ng Canva. Paano gumamit ng Canva? Gamitin ninyo. Para sa church. Madali na lang yun. Di ba? At saka pag hindi catchy kasi yung mga gagawin natin ng PowerPoint, parang hindi siya event sa mga, especially mga kabataan ngayon. Babad sila sa social media. No? At parang nabuboard na sila kung parang plain lang, mga ganun. Or kung sa something na parang hindi siya catchy. Use it to beautify your ministry also. No? Kung meron kayong mga magaling sa mag-edit, di ba pag may anniversary, meron tayong pina-flash daan, hindi na yung may magsasalita na. Pwede rin naman yun, pero kung mga ganun man, mga skill tayo dito mga young people, magpagamit po kayo sa churches ninyo. Kung may alam kayo sa social media and sa technology, suportahan ninyo ang ministry ng social media, lalo na pag Pastor, may PowerPoint ba ako, gagawa ng PowerPoint mo. O, di ba? And then, use it to research biblical history. Of course, may mga historical content na nakalagay na rin dyan sa mga natin. Especially kung di mo alam mga terms, mga ganun. Or ano ba ang dati, ano ba ang Babylon noon, ngayon, ano ba ngayon? Ano ang Turkey noon? Ay, Turkey. Ano ba ang mga places dyan? Actually, masasearch din natin yan sa technology. So, napakabilis na natin, pwede natin gamitin yan. Take advantage for the glory of God. Hindi yung ayaw mo gumamit yan, ganyan, ganyan. And then, of course, use it to broaden your perspective, especially because in your spiritual. Di ba marami kayong nakikita ng mga testimonies through sa mga sa YouTube, mga testimonies kung paano sila ginamit ng Panginoon, paano nag-change yung buhay nila. So, next na makita rin natin dito, ito naman, steps on how to detoxify yourselves from social media, online games, and technology. Meron po tayong 4 dito na steps. Una is acknowledge the need. Okay? Acknowledge the need na kailangan mong detoxify. Kung ikaw ay babad sa Facebook mo, ilang oras ka nag-Facebook, nagawa ko na rin ito sa isang fellowship natin. Tingnan niyo yung mga applications, sa phone ninyo. Punta kayo sa setting. Makikita mo kung ilang oras mo ginamit yung phone mo doon sa social media na yan. Sa application na yan. O for example, tawagin ko nga si Renier na ito, di ba? Renier, halika. Ganito. Kunin mo yung cellphone mo. Dati mo. Yan. Pakilang. For example lang naman, di ba? Halika na, itukuhan mo lang ako. Saan yung setting mo dyan? Punta ka sa setting. And then, hanapin natin yung saan yung battery mo dito?
Battery, search mo na lang. Battery usage mo na lang. Sige na. Yan. Yan na. Battery usage. O, tingnan natin ha. Oh, ang number one na application niya dito is 13% Facebook. Ay, galing ka na. Mas marami ang oras natin sa Facebook. Ang sabi niya dyan, 58 minutes. Kung makikita mo dyan, kung ilang minutes. Kung nakaka-charge lang kasi ito eh. Ilang beses po tayo nag-charge ng cellphone natin sa isang araw? Twice. Yung iba once. Kasi kung may extra power pa. Okay, next is Messenger. Okay? So, example lang po yan is, minsan, mas marami yung oras natin. Tapos sasabihin ng mga people, Pastor, nagbabasa pa ako sa aking cellphone. O sige nga, i-check na natin kung talagang nagbasa ka sa cellphone mo. Tingnan na natin kung yan yung maraming oras na ginamit mo sa cellphone mo. Pero pag i-search mo, ay tingnan mo na po. Facebook. Yung iba, number one, TikTok. Yung iba naman, ML. Grabe. Yan yung mga number one na top doon. Yung top 3 na yun. Meron na na-challenge si Pastor Juan, Pastor Kaladin sabi niya. Okay, sige. I-check nyo lahat yung cellphone nyo. Kung sino sa inyo ang top 3 yung Bible application niya, meron akong prize. Hanggang top 5, wala. Diba? Tapos sasabihin natin, Pastor, nagbabasa ako ng Biblia mo sa cellphone. Web. Diba? Pero, you know, kumbaga, siguro nagbabasa nga kayo, pero minsan, no, paminsan-minsan lang, kung ano lang yung nag-pop up doon, yung verse of the day, yun na yun. Parang gano'n. So, meron akong ginagamit na app, actually, na-share ko na rin ito nung isang fellowship din natin na ganito. Yung YouVersion, dito sa Pico, meron kami YouVersion, at pwede i-invite kayo para sabay-sabay tayong magbasa ng Bible ng isang taon. Or pwede 2 years, depende kung ilan yung gusto nyo. Pwede mong i-check din, pwede mo rin i-check kung nagbasa ba talaga siya doon sa application na yun. Nakikita ko rin kung sige ito, nag-highlights ng verse doon sa application na yun. And it's parang mas madali kung sila pa-check o si yung friend ko ba na ito, nagbasa talaga. Doon sa application na yun, pwede natin let us check one another. Meron din yun kung nakalagay doon. So yun yung ginagamit natin. Pwede rin gamitin ninyo. Gawa kayo ng parang kumbaga grupo mo kung sino yung gusto mo na kasama magbasa ng Biblia. And it is helpful for us. Actually, parang itong sinusubo na ng Panginoon sa atin yung salita niya, pero ayaw nating timunin, ayaw nating lulukin. Diba? Andyan na sa cellphone natin. Actually, kung tamad kang magbasa, pakinggan mo na lang. Pero tayo, daming excuses. Look, marami tayong time sa mga bagay na yun, pero sa salita ng Diyos, mahirapan tayo. So, you acknowledge the need, kailangan mo na i-detoxify ang sarili mo or you change it into something. So nga, pangalawa, you acknowledge the need, replace it with spiritual activities or hobbies. Yung mga spiritual activities. Okay? I-replace mo siya, hindi mo lang tanggalin, kundi i-replace mo siya. Familiar ba kayo sa yung tinatawag na fasting? Diba? Pwede kayong mag-fasting sa iyong mga cellphone, na paggamit ng cellphone. Hindi natin alam kung ilang oras ba ang gusto mo para fasting. Ibig sabihin, hindi ka muna mag-cellphone, meron kang ipapalit, magbasa ka o manalangin ka. So pwede niyong gawin yun. Marami mga young people online. Online hanggang alauna. Grabe, no? Maraming mga sakit mga tao ngayon dahil uyan sila.
marahil isa tayo yun dahil sa Facebook. Pag manood tayo sa Netflix, wow, 2 movie, kaya. Pero 2 oras makinig sa simbahan, ako, ayaw natin, boring. Pag nag-extend lang yung pastor na nag-preach, tagal-tagal ng preach niya. Pero pag nanood ka ng Netflix, kapag K-drama, isang episode pa, isa pa. Diba? Pero sa salita ng Diyos, pag may nag-preach or nagbabasa ka ng salita ng Diyos, parang ayaw mo na, isang minuto na lang eh. Parang ayaw mo pa, parang nahihirapan tayo, struggling tayo. Yun yung mga natin. So replace it with spiritual activities. And next is begin with prayer and end it with prayer. Okay? Begin with prayer and end it with prayer. Ayan. So walang iba na, ito yung mga gamit natin kung paano natin i-help ang sarili natin to detoxify ourselves from this. Prayer. You pray. How many times you pray? 3 times a day. Di ba? Siyempre, pag kumain lang. Dapat lagi-lagi, kailan din yung huli na nananalangin ka na naluluha ka sa prayer? Parang naiiyak ka sa iyong prayer. How many times, or na-experience yun na ba lumuhod, literal na lumuhod? Natry nyo na? Meron pa akong nakita na nanalangin, nakadapa. So, let's try those things na enjoy natin yung relationship natin sa Panginoon. Enjoy ninyo yung relationship ninyo sa Panginoon. Natin sa Panginoon. Kasi ganito yan, we are in a relationship to God through Christ, di ba? Naalala ko kasi, nung nagkaroon ako, nung nililigawan ko si asawa ko ngayon, parang gusto ko kausapin siya. Parang pagkatapos ng kain, di ba? Ako, kumain ka na ba? What is your ulam? Mga gano'n. Parang corny, Pero ganun talaga dapat ang relationship natin sa Panginoon. Gustong-gusto natin kausap ang Panginoon. Ganun din sana, di ba? Hindi ko lang kayo yung mga mag-asawa dito na ako. Ganun din ba kayo yung gustong-gusto yung kausap yung kiniklik tayo pag nag-ring, pag nag-ding, o yung pakasip pa yan. Kunin natin agad ang cellphone natin. O yung Biblia natin. Ako, kanina na. Di ba? You pray. Isa din na naging practice din namin. Nung piniligawan ko pa si Mrs. Nag-pray kami. May time na nag-pray ako, Lord, kung hindi ito tama yung call ko, tanggalin mo na lang. Okay siya. And then, nung kami pa, ay nag-decide ako na, can we read the Bible? Kaya, praise the Lord, natapos namin yung Genesis to Revelation. Nung kami pa. Eh, maganda rin yun na practice. Hindi ko alam kung gusto nyo yun. Pero nakakatulong yun na nag-build ng relationship. Lalo na ngayon, mga lalaki, dapat kayo yung mga faithful. Para kayo rin ang mag-lead ng yung mga asawa. Soon, kung meron man. You are the leader of your family. Maganda rin na magkaroon kayo ng prayer time. Kasi pag mag-asawa na kayo, at least na-develop yung ganun. Yung nagkaroon kayo ng prayer time. And then of course, number 4, lastly, yung steps to detoxify yourself from social media or your games in technology. If you fail, repeat the process. Kasi minsan, parang hindi naman effective, ulitin mo. Baka mali yung ginawa mo. Baka may ganun kasi, nag-pray pero nagagano ng isang mata. Nagagano ng cellphone. May ganun kaya. Okay, let's pray. Closing prayer na sa simbahan. Habang nagpipray yung pastor, may ganun pa rin, may gumagano siya. Yung mga nagpipray yun. Nagpipray na si pastor, andun ka sa likod, gumagano ka pa rin. Nag-scroll ka pa rin ng Facebook mo. Gumagano ka. Yeah.
So, if you fail, repeat the process. Sabi niya sa, I would like to read this verse. And if thy hand offend thee, cut it off. Parang kung yung mga cellphone ninyo na it will lead you to, kumbaga, nilalayo ka sa Panginoon. Kung kaya mong isurrender yung cellphone mo, maybe at least, kung sabi, okay, I will surrender my phone for 1 month and 1 week. I-try mo 1 week, huwag kang mag-cellphone. Na-try ko din yan minsan eh. Pero parang, grabe, parang kumakati ang cellphone ko, parang kamay ko, parang gusto kong kunin. And kung nakaya mo, extend mo to 1 month. Kaya ba yun? Diba? Or, kahit may cellphone ka pero hindi ka mag-Facebook for 1 month, may ganun mag-deactivate. No? It is better for me to enter into into life maimed than having 2 hands to go into hell, into the fire that never shall be quenched. Kung nanapay ito in verse 44, for their worm dieth not, and the fire is not quenched. And if thy foot offend thee, cut it off. It is better for thee to enter half into life than having 2 feet to be cast into hell, into the fire that never shall be quenched. So, pwede natin din gamitin ito yung application nito sa ating mga kon. Kung ano yung pwedeng nakakasira ng relationship sa Panginoon, tanggalin mo naman. Di ba? Sa relationship din sa mag-asawa, kung ano yung sa akin bilang may asawa, kung ano yung nakakasira ng relationship namin, it's better na lang na hindi mo gagawin. Like for example, yung manunood na habang kausap, gano'n. Yung maganda. Kakausap mo, kausap ko si Charlie, tapos gusto ko sana siyang i-eye to eye, pero nasa cellphone siya. Hindi maganda. Yung practice ng mga Amerikano, eye to eye yan, tama siya. Pero sa atin kasi parang kakaiba, no? Sabi ni Pastor Charlie, two naman. Lang yun, eye to eye yun, waloy lang yun. So, ayan, Matthew 5:30, wherefore if thy hand, sabi niya rin sa Matthew 5:30 and Matthew 18:8, wherefore if thy hand or thy foot offend thee, cut them off and cast them from thee. It is better for thee to enter into life whole or maimed rather than having 2 hands or 2 feet to be cast into everlasting fire. So, ayan po, yung paano natin doon din ma-detoxify ng ating sarili sa mga social media. And yes, sabi ko kanina, neutral ang social media. We can use it whether in good or in bad. Ano pa? We will use it to spread the gospel, diba? To magnify, to glorify the Lord, reach more souls, and encourage backsliders. So sa limang yun, ano kaya ang pwede natin gawin? So hindi ko naman ganito pa. Yung one kanina, yung sa lima na binanggit ko kanina, okay, saan po yung parang mas comfortable ka na gawin? Una is yung share the word of God, magnify Jesus, glorify the Lord, reach out more souls, or encourage yung mga nag-backslide. Especially sa mga kasama naman ng people. So, yan po yung lesson natin or this afternoon. I hope that it really helps us kung ano yung action na pwede natin gawin this day or maybe tomorrow. Ano kaya yung pwedeng action na pwede niyong gawin after hearing the words of God. Okay, so dito sa site, kay Renier, sa lesson natin, ano ang sa tingin mo ang application for this week?
Okay, to give more time to read the Word of God daw. Yun ang application niya. O kung sino man ang nag-disciple nito, yun ang i-check sa kanya. Di ba? O dito naman, sa side, tuloy tayo. Tap-tap. O. Ano naman ang application natin? Kung ay gusto nyo gawin, dito na tayo mag-end sa tanong dahil dito, sa site na ito. Kasi, ito, si diba? Lara. Alright, to encourage, use it to encourage others. Okay, so I believe meron po kayong mga nakuha sa ating lesson ngayon and you will apply it. Yun yung maganda no? Yung parang kaligayahan din namin mga preacher kapag nakikita namin yung mga members na ginagawa nila yung mga mini-preach namin. Wow! Na-bless din kami, kumbaga, na-encourage din kami na please preach more. And then how much more ang Panginoon kung nakikita niya na ginagawa natin yung mga salita niya. Okay, so tayo po'y manalangin. Tayo po'y tumayo. Lord God, we would like to praise and thank you for this time. Salamat po sa mga teams. Panginoon kung paano namin ma-detoxify ang aming sarili sa media, sa technology, or online class, Panginoon. I pray, Lord God, that these young people will have their commitment to Lord sa iyo. And maybe that they will enjoy the relationship to you or with you sa kanilang paglago din, Panginoon. Gabayan mo po sila. We commit everything to Lord sa lahat ng aming napakinggan. Kayo po ang mapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Hindi mo na po oras sa ating leader.